Paalis nga po pala ako sana kanina. Naka-schedule po ako na puntahan yung aking pinsan na kapapanganak lang na nandun sa hospital guys. Dahil nga po wala naman po akong ginagawa kaya nag-prepare na nga po ako. At ito naman yung ulan ay hindi talaga nakisama. Biglang bumagsak ang ulan guys. Unpredictable talaga. Napakaganda po kasi ng panahon kanina. Kaya hindi mo maiisip na biglang uulan. Minsan kasi kahit na hindi dapat ayun nga magugulat ka na lang dahil biglang uulan. Pero alam nyo, ang ulan talaga palagi yung may sign. Ganun din sa ating love. Wow, unpredictable din, di ba? Tama. Pero dito, hindi ka bigla mafo-fall in love guys. Sa iba nga ganun na nga lang. Kaya wag mong sasabihin na biglaan lang ang lahat. Dahil gaya nga ng ulan, ang love, ganun din, meron din yung sign kapag ka parating na. Talaga naman ang lahat ng bagay meron niyang kanya-kanyang ginagampanan kagaya ng ulan. Yung ulan po kasi meron niyang mahalagang ginagampanan sa buhay natin dito sa mundong ibabaw. Lalo na sa buhay natin, sa mga magsasaka. Dahil nga po dito sa ulan diyan niya nakasalala yung mga malaking bahagda ng tubig na kailangan po ng tubig ng ating mga magsasaka lalo na sa kanilang mga pananim, sa mga palayan nila guys. Yan din po yung tinuturing nilang napakalaking blessing sa kanila pagka bumagsak yung malakas na ulan. At isa pa guys, yung ulan napupunan din yan, yung pagkauhaw ng mga hayop natin sa ating mga farm. Talagang minsan, di ba, nakakaranas tayo ng sobrang init. Kaya kung tayo ay nauuhaw din po yan yung mga hayop na nasa farm. Kaya kahit nga po tayo nakakaramdam ng sobrang init, di ba guys? Tapos biglang uulan, ayun, ganun din yun sa hayop guys. Talagang matutuwa rin sila, mapupunan yung kanilang pagkauhaw dahil iba po sila Hindi naman po sila marunong na mag-igi, maghanap ng kanilang inumin. Kumbaga, pagka nandyan yung ulan, yung blessings, talagang masaya yan sila. Kasi nga po pagka nakakaramdam tayo ng sobrang init, tapos biglang uulan guys, yun po talaga yung masasabi mong napakalaking blessings dahil nga po binabago niya yung from galing sa mainit, tapos biglang maglalamig. So, binabago niya guys yung temperatura natin. Naisipan ko na nga lang pong maglaba kasi guys, nakatunga nga na nga lang ako dito sa labas ng bahay namin. Nag-aantay ako na tumila ang ulan. At dahil alam ko na matagal-tagal pa ito bago huminto ang ulan guys, yung aking labahan ay iiwan ko po sana na isang tambak na lalabahan ko na nga lang po kasi si nanay po pumunta doon sa SS na naman guys kasi sabi niya matagal-tagal na hindi siya nakabalik doon. I-check niya po kung dumating na yung kanyang pensyon kasi nakaraan po nagpasa po siya ng kanyang mga requirements para doon po sa asawa niyang namatay. At syempre guys, siya yung tatanggap ng pensyon ng kanyang asawa kaya inasikaso niya na nga po. Syempre guys, minsan na nga lang din po at yun ganito minsan na nga rin po kami na nandito sa loob ng bahay na makompleto. Kaya pinayagan na rin po namin si nanay kasi minsan guys or madalas sila lang po talaga niyayam dito sa loob ng bahay. Kaya ito na nga rin po yung pagkakataon na mabalikan niya yung kanyang papeles or titignan niya kung pwede nang kunin yung kanyang pensyon doon sa SS guys. Kaya yan, kahit na gustuhin ko man na umalis at may mga pupuntahan din ako at mga asikasuhin guys, hindi po ako makaalis dahil umulan na nga po. At isa pa guys, nag-aalalay din po ako sa big boss na hindi sanay mag-alaga sa baby kaya hindi naman din po pwede na pabayaan ko na lang dahil nandito naman din po ako, di ba? Kaya yan, habang nag-aantay ako kay nanay guys, niligpit ko na ito yung kanyang mga tupiin kasi nga po, alam ko na matatagalan yung si nanay sa sobrang lakas ba naman ng ulan, sino ba naman yung makakauwi ka agad at wala po siyang dalang sasakyan at isa pa guys, wala po siyang dalang payong kasi nga po umalis po siya kanina. Maganda ang panahon pero bago po siya umalis kanina, nag-usap na kami ni nanay na sasabay na lang siya sa akin guys para makatipid siya, ihahatid ko na lang siya doon sa SS guys. Kaso nga lang po mabilis po siyang kumilos at nauna siyang magbihis sa akin. Sabi niya mauna na raw siya dahil gusto niya makabalik ka agad. Kaya ako po instead na umalis inantay ko na nga lang siya at habang nag-aantay nga po sa kanya naghugas na ako ng aming mga hugasin, nagligpit ng mga dapat ligpitin guys para pag-uwi ni nanay. Alam ko naman na pagod na pagod yun, parang consideration na lang natin sa kanya guys kasi parang ito na nga lang yung pahinga niya. So ako na naglinis guys para mamaya rest na lang si nanay. Total naman po maghahapon na rin guys. At naisip ko nga po parang hindi nga po yun nakapag-lunch nanay nung umalis. Kaya tinawagan ko nga po siya kanina. Sabi niya nga po hindi na nga daw po siya nakapag-lunch dahil po nagmamadali. Bumili na nga lang daw po siya. Yun nga lang, sabi niya kanina dapat po manghihiram siya, mag-advance po siya para sa pamasahe niya po sana. Kaya lang yun, sabi niya nakalimutan niya rin dahil nga po nagmamadali.
Talaga naman tayo pagka ganyan saka natin naiisip yung ating mga gagawin pagka nakaalis na tayo dahil nga po nagmamadali tayo guys. Gusto natin makabalik ka agad kagaya rin ni nanay. Alam nyo guys, yung buhay namin ay napakasimple lang. Hindi po kami mayaman. Tamang may makain lang sa isang araw 3 beses. Okay na yun guys. At hindi po kami maarte sa pagkain dahil wala naman po kami ika-arte guys. Siguro po iniisip nyo dahil nga po meron kami kasama sa bahay, nandyan si nanay. Alam nyo guys, talagang kung hindi lang talaga kailangan na magkaroon ng kasama sa bahay, kakayanin ko na nga po. Kaya lang, si Yayan po napakaliit pa. Kaya kailangan talaga namin na magkaroon ng kasama. Ano, may pera ka na? Ha? Naglabas naman ko ng Alejandro. Ha? Nagbanak mo, Dainulo. Ano? May naglabas na pangalan niya, Alejandro. Pangalan niya, Alejandro? Naglaba. Pero Leandro siya. Alejandro? Anong gagawin doon? Makuha na nga ano naman kami sa PC ng birth certificate. Iwan ko na ba yun? Alo. Akala ko magkakapira ka na. Hirap nga eh. Pensyonada na sana eh. Sana eh. Tagal mo kala ko nag-shopping ka na. Shopping dito. Wala nga ako pala nagpamasahe ko palang pala yun. Ika nagsabi kanina excited ka. Akala mo magkapira ka na. School na si Yaya mo. Kinuha na yung bag mo na eh. Akala ko pensyonada ka na. Apo na to. Hindi na ako nakaalis. Ate, malis ka pa? Malis ka? Oo. Grabe ulan. Lakas? Oo, hindi ka pa nakakain, naka-lunch. Wala pa. Nag-biscuit lang ako eh. Kailan daw ibigay yung pension mo? Hindi ko alam. May pangalan pa nga. Na Leandro? Anong pangalan ng asawa mo? Leandro. Sayang. Kailan pa raw yung maayos? Ano hinihingi na requirements? Ay, wala nang nakuha ko birth certificate. Tapos, ipapasa mo doon? Oo, tapos, iwan ko sa babae kaya sabi yaman. Ulit-ulit naman yan, ay. Oo nga, parang tamad na ako magpangkado pa ka rin. Dami mo nang nagastos. Dami na. Grabe na, ubus mo ang sahod ko doon sa kabila eh. Ganyan lang. Pagpayos mo? Oo, pagpayos ko. Pagpapos ang Koreal. Ubus yung sahod ko doon. Ito na naman ang declaim. Kaya kasi. Malaki siguro yung makukuha mo dyan sa pension mo na yan. Iwan ko. Pensionada ka na. Iwan ko. Ay, ang trabaho mo. Pag mag-pension ka na, magtatrabaho ka pa rin, di na. Siyempre, may trabaho. Di wala makagagawin doon. Ay, syempre yung mo na yun, pambili lang, boyfriend. Yung pension. Kawi nga lang po ni nanay. Siguro guys, magpo 4 o'clock na yan nung dumating siya kasi nga po, sakto lang na tumigil na yung buhos ng ulan. Sabi niya nga po, kailangan na naman daw ng another na requirements para doon sa birth certificate ng kanyang asawa kasi guys, iba po yung lumabas doon sa SSS na name ng pangalan ng kanyang asawa para makita lang kung yun po talaga yung kanyang asawa. Kaya, ayun, parang nahirapan na siya. Sabi niya parang ayaw niya na nga raw ituloy. Pero dapat tiyaga-tiyaga lang talaga. Ganun talaga ang buhay natin. Kung walang tiyaga, kung hindi tayo magsisikap, wala tayong nilaga. Guys, naglaba na nga po ako. Sineryoso ko na yung aking paglalaba kasi malapit na rin namang matapos. Tinuloy-tuloy ko na habang si nanay po kumakain pa lang, nagla-lunch pa lang siya guys. Magpo 4 o'clock na nga po. Kaya sabi ko, magpahinga na lang muna siya at ako na yung magtatapos nito guys. Parang nabasa rin po kasi siya ng ulan kanina. Kukunting na nga lang rin po ito siguro. Kasi halos araw-araw din naglalaba si nanay guys. Nung nasira nga ito yung aming washing machine, talagang grabe ring sacrifice ni nanay. Araw-araw siya guys naglalaba. Talagang kinukusot niya nga lang. Pero pagka kami lang po ditong tatlo, kukunti lang po yan yung aming labahin. Yun nga lang, may malakas magbihis dito guys. Tapos malaki pa yung kanyang mga damit. Malalaki po yung kanyang mga damit. Kaya kailangan po nagwawashing kami. Sobrang pagkakinusot namin yun guys, naku po, masakit sa likod, masakit pigaan yung mga malalaking mga pantalon, mabibigat pa, mga shorts. Pero alam nyo guys, na-try ko na yung naglalaba ako every morning. Hindi rin pala maganda yung ganun kasi nga po, papasukin tayo ng lamig. Kasi ako na-try ko na talaga sa katawan ko at hindi ko na uulitin siya guys. Lalo na nung katatapos ko lang mga anak, hindi po pala advisable yung ganun. Lalo na sa ating mga nanay na alam naman natin na tayo lang yung kumikilos sa bahay, lalo na sa paglalaba, diba? At madalas lang na mga tata yung mga naglalaba na gano'n. Sabi nga po nila paswertihan lang talaga pagka yung mga asawa natin na lalaki sila yung naglalaba guys. Kasi nga po madalas na sa mga nakikita ko yung mga lalaki ay hayahay lang yan guys, nakahiga lang, nakahilata lang habang kanilang mga asawa ay naglalaba. Buti na lang itong sinanay parang hindi napapagod, lagi lang nakasmile.